Gusto mo maging wise? Gusto mo maging matatag? Go back to the Word. Isipin mo kung halimbawa may kausap ka lang, tapos habang nakikipag-usap ka, yung yung laman ng utak mo pinoproject ni Lord sa pader. Ano kaya itsura? No? Kasi di ba madalas, di ba nakangiti tayo pero galit na tayo, di ba? Yung ganoon. O kaya, no, sinasabi natin, "Hi sister," pero sa isip mo sinasakal mo siya, di ba? Tapos nakikita niyo sinasakal mo siya sa isip mo. Buti na lang sobrang gracious ni Lord, no? Kaya pag may mga ganyan, una ko naiisip, salamat Lord, no? Kasi ang bait-bait ni Lord malapit pa tao kaysa kay Lord no? So palakpakan natin si Lord, ang bait ni Lord. Alam niyo kung ba't nangyayari yung mga ganyan sa mga celebrity, mga kagaya namin? Hindi, alam niyo kung ba't nangyayari yung mga ganyan? Tanong niyo bakit? Yung mga ganyan, mga pinakamasasakit na dinadaanan nila, yan ang mga pinaka-effective na period na pwedeng pasukan ng gospel. Hayden ko, di ba? Ha? Tingnan nyo, naging Christian sila. Di ba? Kasi pag yung sobrang sarap ng buhay, walang nakakaalala sa Diyos. Tama? Tama? Kaya iba nagtatanong, kung talagang mabuti ang Diyos, bakit may ganito? Bakit may kalungkutan? Eh tama, kailan mo ba siya naalala nung masaya ka? Di ba? Kung gusto niyang maalala mo siya, mabuti siya. Gusto niyang maalala mo siya, ibibigyan ka niya ng malungkot na period para at least maging close kayo. Kasi pag puro ka lang lasing, hindi mo siya naaalala Di ba? Di ba? Meron na bang nag-inuman, nag-opening prayer? Pare, bago tumagay, mag-opening prayer muna tayo. Wala naman Di ba naaalala nila ang Diyos sa kalungkutan? Kaya kailangan natin talaga ng kalungkutan sa buhay para di natin makalimutan ng Diyos. No? Kaya pag nakikita ko yung mga ganyan, nasasabi ko, Lord, salamat po. Sabihin nyo nga sa Lord, salamat po. Nandito kami, Lord. Kahit hindi kami karapat-dapat. Amen. Kasi alam niyo, pag sino dito may favorite Bible hero? Magpalakpakan, favorite Bible hero. Okay. Bukod kay Jesus, syempre, si Jesus, yun ang ultimate hero sa lahat. Okay, mamaya, babalikan ko yan. Usog muna ako dun sa testimony ko. Okay? Yung, nung 2010 pa ito, kaya yung iba sa inyo, mga bata pa kayo, mga nasa youth, wala pa kayo nito, molecules pa lang yata kayo nito. So, nung 2010, yan yung first season ng Pilipinas Got Talent. Okay? Prior to that, yung Talentadong Pinoy. Okay? Yung Talentadong Pinoy, mga 6 na beses tumawag yun sa akin. I'm not trying to brag, this is just factual. 6 na beses yun tumawag sa akin, hindi ako sumasali. Tanong nyo bakit? Kasi trabaho ko yun. Sa aming mga ganun ang trabaho, lalo na pag maganda na ang iyong presyo, hindi mo pwedeng i-contest yung trabaho mo. Kasi pag napahiya ka sa TV, masisira ang trabaho mo. Naintindihan nyo? Di ba sa Talentadong Pinoy, sumasara kortina? Di ba? O paano ngayon? Paano ngayon kung 5 digits na po ang talent fee ko nun no? So halimbawa magpe-perform merong mayaman na Chinese family, sasabihin nila, gusto namin yung pinakamagaling magpapit. Sasabihin ng agent, marami akong agents sasabihin ng agents, meron kami si Ruther, meron ba kayong video o picture? Meron. Titingnan. Sasabihin ng kliyente, napanood ko yan sa Talentadong Pinoy, sinarahan niya ng kortina Ano sasabihin ng mga bisita ko? Ba't yan ang kinuha mo sinarahan ng kortina? Tama? Sa Pilipinas Got Talent, merong hindi pa uso golden buzzer nun Di ba may red button? AX ka. Pag di ka nagustuhan. Ilang seconds ka lang doon? 2 minutes lang. 2 minutes lang ang Got Talent. Ang Talentadong Pinoy, 1.5, 90 seconds. Hindi naman to kanta. Joke ang ang puppetry. Humor yan Ang humor, kailangan kilala mo yung audience mo para nakakatawa sa kanya yung sasabihin mo. Kaya di ba meron kayong mga magtataka kayo, meron kayong mga napapanood, sasabihin nyo, ba't tawa ng tawa yung mga tao? Hindi naman nakakatawa. Tama? Naranasan nyo na yun? Ang totoo nun, hindi nakakatawa. Hindi nakakatawa sa'yo. Kasi yung iba tumatawa Ibig sabihin, yung comedy niya, hindi para sa'yo. Naintindihan nyo? Kasi subjective ang humor, tsaka culturally sensitive siya. Hindi porke nakakatawa sa Bulacan, nakakatawa sa Mindanao. Nagets nyo? Hindi porke nakakatawa sa Middle East, nakakatawa sa Pilipinas. Hindi ganun yun. Diba? So, kaya mas mahirap siya kaysa sa drama. Kasi sa drama, madaling maghanap ng common ground. Ibig sabihin ng common ground, yung naiintindihan ng lahat, pare-pareho lahat, kahit ano mangyari. Halimbawa, yung pagpapaiyak, madali yan. Lahat ng kultura, pag namatayan, wala pa akong nakita na pag namatayan, tumatawa. Diba? Kahit ano religion, kahit iba-iba religion, magdiba-dibate yan, pag namatayan, pare-parehas yan. Kaya kung gusto nila magpaiyak sa pelikula, magpapatay lang sila ng isa doon na importanteng tao, nakakaiyak na. Tama? Kaya tingnan nyo, ilang beses kayong umiyak sa probinsyano, ilang beses pinatay si Cardo Hindi mamatay-matay Sa tingin ko talaga, yun talaga ang tunay na born again, meron siyang buhay na walang hanggan. Okay.
abutan na ng rapture yun eh. Alam niyo ba yung probinsyano? Ang kaisa-isang teleserye na nakatatlong presidente. Nakatatlong presidente siya. Pinoy, Duterte, BBM, inabot niya lahat. Isipin niyo yun, mas mahaba pa buhay yun sa presidente. Ganong kalupit yung probinsyano. No? Hindi na nga probinsyano tawag doon, Manileño na yata, hindi na umuwi. Yung Pilipinas Got Talent, nung lumabas yan, nakukonvict talaga ako. Hindi ako pinapatulog ni Lord. Siguro mga 3 consecutive nights, I would wake up in the wee hours of the night, mga alas 2, alas 3 ng madaling araw, nagigising ako, tapos umiiyak ako. Kasi ang linaw, kaya hindi ako naniniwalang hindi na nagsasalita si Lord. Nagsasalita si Lord, bingi ka lang. Masyado ka lang busy sa ibang boses, kaya hindi mo naririnig. Eh, nagsasalita si Lord, nagsasalita pa rin kasi hindi siya nagbabago eh. Pansinin niyo yung sa Book of Samuel, sa Book of Samuel, ang sabi sa Book of Samuel, hindi na tahimik ang langit, hindi na siya nagsasalita. Tapos nung dumating si Samuel, sabi niya, Samuel, for the first time in a very long time, nagsalita ulit si Lord. From the Old Testament to the New Testament, tinatawag natin 400 years of silence. Hindi rin nagsasalita. Tapos biglang dumating si Gabriel, sabi niya, Mary, hindi porke hindi ginagawa ng Diyos na matagal na panahon, hindi niya nagagawin kahit kailan. Hindi mo pwede rendahan ang Diyos. Diyos ka ba? Hindi mo pwede sabihin sa Diyos, Lord, hindi mo rin ito pwedeng gawin kasi hindi mo na ginawa ng 20 years. Ano pa kailan mo? Eh kung gusto na Lord magsalita, edi magsasalita siya. Ang importante, hindi babangga sa Bible yung sinasabi niya. Pag may biglang sinabi sa akin si Lord, diba, madaling araw, nagising ako, sabi ni Lord, Ruther, ikaw ang appointed son of God. Eh, kalokohan yan. Kalokohan yan. No? Ayun. Nagtataka ako sa kanila, pasintabi, naka-live ba tayo? Baka mabaril ako. Pero, ang linaw sa Bible, ang sabi ni Jesus, pag may nagsabi na nandito ang Messiah, huwag kayong maniwala. Ganon-ganon yung ginawa nila eh. Nandito yung Son of God, naniwala silang lahat. Hindi kasi nagbabasa. Naintindihan nyo? Pag merong samahan na sinabi sa'yo, hindi kayo pwedeng magbasa, kami lang may karapatang magbasa. May tinatago kayo. Di ba? Yun naman yun eh. May tinatago eh. Hindi naman confidential ng scriptures. May nakalagay ba dyan confidential book? Wala naman eh. Nagtataka din ako doon sa mga nagagalit sa confidential. Yung confidential, dapat sila mag-usap doon. Hindi yun nilalagay sa ordinaryong tao. Kasi parang yung sinabi, ipakilala mo sa akin yung mga secret agent. Ba't ko ipapakilala secret agent nga? Eh di namatay. Ano kasi usapan yun? Di ba? So, basta ba politika sa kanila na yun, okay? Basta usapan pogi, dito tayo. Ngayon, hindi ako nakatulog. Tapos, sinabi ko sa misis ko, sinasabi sa akin ni Lord, what have you done with the talents that I have given you? Anong ginawa mo sa talento na binigay ko sa iyo? Yung line ni Jesus, nung bumalik yung master, doon sa parable of the talents, yun ang sinasabi, anong ginawa mo sa talent na binigay ko sa iyo? Yung talent, unit of, gold yun eh. Anong ginawa mo sa talent na binigay ko sa iyo? Paulit-ulit, kasi nung panahon na yan, konting-konti lang po kami. Mabibilang mo kami sa daliri ng mga ventriloquist. Kasi mahirap yung ginagawa namin. Pag may nagtatanong, paano ka natuto niyan? Hindi ko alam. Basta alam ko lang, madalas akong maiwan mag-isa sa bahay. Bawal akong bumarkada kasi lumaki ako sa gangland, magulo sa amin eh. So, magkakaawa yung Okso gang, yung Sputnik gang, alam niyo yun, inabot niyo yun, o alam ko edad niyo kung alam niyo yun. Okay, so, tapos, basta ganun yung environment, so bawal akong bumarkada. Hindi ako pinapatulog. Tapos sabi ko sa misis ko, pinapasali ako ni Lord sa PGT, pero ayokohan eh. Tapos sabi niya, ba't ka sasali? Wala ka naman papatunayan. Maganda naman yung pangalan mo sa industry nyo. Huwag na kayo magrambulan. Hayaan mo na kung may nanalong iba doon sa ibang contest. Huwag kayong hayaan bigit. Sabi, tama naman. Minsan nga lang may mapansin na kasama mo, lalabanan mo pa. Huwag tayo maglaban-laban. Pero ayoko rin. Hindi ako makatulog eh. Kinukonvict ako ni Lord eh. Tuwing lalabas yung video ng audition, si Luis at saka si Billy, lalabas, hey, ito na naman, ayoko makita. Tapos, officer ako ng pinakamalaking organization ng mga magicians sa Philippines. Yung magicians ho sa show ha, entertainment engineering po yung magic, no? Hindi po yung magic na nang babarang kukulam, no? Hindi ho ganoon, okay? hindi sorcery, okay? Yung magic lang, yung may rabbit sa sombrero, yung mga ganoon, okay? So, engineering lang yan lahat. Alam niyo nangyari? Pumunta doon yung audition. Yung audition master, nagpunta doon. Nandun ako. Next week po, ganito, ganyan. Naghahanap po kami ng pinakamagagaling sa Pilipinas. Baka po pwede kayo mag-sample next week. Pag uwi ko talaga, ang ni Lord, dinala ko na sa'yo, hindi ka napipila ha.
dinala ko na sa'yo. So pagpunta ko sa meeting, yung puppet lang na bag, tapos di kanya-kanya kaming demo, sila pabonggahan sila ng mga magic, di ba? Ako, puppet na lang ako. Kasi marami, so puppet. Galing ah. O sige, line up na kita. In-schedule agad ako. Pag uwi, nagdeba-debate pa kami. Magkakaibigan, magbe-best friend. Sila Alakim, yung naging paro-paro, si Alakim. Ako, yan, marami kami. Sabi nila, delikado itong gagawin natin. Kasi may YouTube. Kasi pag pumalpak ka sa YouTube, may apo ka na, nasa YouTube ka pa. Di ba? Manalaglag yung gamit mo, o nagkamali ka, o nabuzz off ka. Paano mo yan mabawiin? Sabi ko, ang problema kasi ito. Ang problema, national franchise siya. Pilipinas, banner siya eh. Pilipinas, Britain, US, Canada. Ganun siya eh. Hindi siya noontime show. Hindi siya Itbulaga show. Hindi siya ganun. Pilipinas, ganun siya. Ang problema, ang options lang natin ganito. Pwede tayong sumali o wag. Pag hindi tayo sumali, safe tayo. Okay? Ang liit-liit lang ng cash prize doon. Ano ba naman yun, di ba? Safe tayo. Yung mga bago ang sasali. Makikita ng Canada, ng US, ng Britain, sasabihin nila, ano nangyari sa Pilipinas? Yan lang kaya nilang gawin. Yung circle namin, kasi may International Brotherhood of Magicians, malaking circle yon. So, ayun, mapapahiya yung Pilipinas. No, ngayon, if you believe that you are the best in what you do, we owe it to the Philippines to show up. Pwede na ba, senador? Di ba? Pang senador di ba? Pang senador yung mga... Kung naniniwala ka na ikaw ang pinakamagaling sa ginagawa mo, utang na loob mo sa Pilipinas na magpakita. Sabi ko, nakatitig sila lahat sa akin. Ayun, audition kami. Hanggang umabot ako sa Grand Finals, top 6 ako. Pang-anim po ako sa 4,000 na naglaban-laban. Grabe si Lord mo. Alam niyo, pinakamalaking effect nun, hanggang ngayon, marami pa akong invitation na galing dun. Kasi nag-join ako ng PGT. Tapos dahil sa PGT, na-introduce ako sa network nila Bishop, na-introduce ako sa network nila Bishop Manny Santiago, ng Life Giver. Tapos, ang laki ng network noon. So, kalatan na. Grabe. Sabi ko bukod pa dun sa shows, ang daming shows dati, umay na ako sa aeroplano na naman. Pero nung unang sakay ko sa aeroplano, takot na takot ako eh. Tapos, sabi ko sa misis ko, Han, kung hindi ako sumunod kay Lord, saan ako nag-i-speak ngayon? Sabi niya, sa church natin. May church naman tayo eh. Tapos, sa mga kaibigan natin, mga network natin, small network. May nakasama ako dati sa project sa Cancer Society ng St. Luke sa BGC. Taga-Victory siya. Sabi niya sa akin, Brother Ruther, what you are going through right now is clearly a setup. Hindi talaga ito yung pinapagawa ni Lord sa'yo. Pinapadaan ka lang dito. Kasi meron siyang gustong pagdalhan sa'yo. Mabuti na lang sumunod ka. Hanggang ngayon, ramdam na ramdam ko pa, mabuti na lang sumunod ako sa Lord nung tinawag niya ako ng 2010. Natakot ako, nag-argue kami mag-asawa, kung ayaw niya akong pasalihin, manager ko ayaw ko pasalihin, lahat ayaw ko pasalihin, si Lord gusto kong pasalihin, sumali ako. Kaya pag may pinapagawa sa'yo si Lord, no matter how weird it is, basta hindi bumabangga sa scriptures, gawin mo. Kasi hindi mo alam kung anong pwede maging bunga niya kung hanggang saan kakayan dalhin ni Lord. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Okay, mag-sample ako ng konti. Nasaan na si Tito? Ito, dito ka, dito. Wow! Ang daming tao. Nakalutang ako. Dali, upo. Raksyon na. Dali lang. Yan. Okay. Wait lang ha. Okay, wait lang. Titoy, sandali. Uy. Sandali lang, naka lang. Uy! Sandali. Na-stroke ako. Hindi, dang. Ay, wala nangyari. Diyan ka lang. Ay. Ito si Titoy. Okay, ang tawag dito, ventriloquism. Okay? Na, Titoy, andito tayo ngayon sa Intentional Discipleship Conference, Do It Again. Yan. Hey, andito sila, Lisa. Oh. Lisa, Doc. Oh. Ang daming tao.
Batiin mo silang lahat. Gagatiin ko po. Isa-isa. Hindi, isang bati lang. Akala ko isa-isa hanggang bukas tayo dito. Hello. Hello, ginagati ko kayo. Congratulations! Diyan ang jacket niyan. December na ngayon. Opo. Magki-Christmas na. Opo. Si Bish. Si Jesus, Jesus reigns! Jesus Vincent! Hello po! Pakilala ko sa kanila. Hello. Ang pangalan niya Titoy. Sabi niyo, hello Titoy. Hello, Titoy! Ikaw, sabi mo, hello. Hello! Yan. Bagay ko! Bye-bye! Saan ako? Dito. Huh? Yan. Sa ulit? Ano ba yan? Susunod dito. Okay na, Ding. God is good. Thank you. Laan! Hold on. Pinapractice ko yan. Nung high school pa lang ako, pinapractice ko. Lagi akong binabatukan ng nanay ko. Kasi pinapractice ko sa kanya eh. Tapos maya, nalilibang na siya, nakikipagkwento siya. Tapos tinitingnan niya ako. Niloloko mo ko eh. Alam niyo, yung isang life learning ko dyan talaga, kahit anong ganda at saka lakas ng impact ng puppet, pag hindi na siya hawak ng puppeteer niya, yung may gawa. No? Kasi may mga puppeteer na generic, ibig sabihin kahit anong puppet, may script lang, susundan lang nila. Yan, hindi. Dinevelop ko yung character and personality niyan. Parang anak yan eh. Pag pinahawak ko yan sa iba, kahit magaling, hindi lalabas yung ugali. Nasa loob ko eh. Nasa akin eh. Okay? Nasa portion ng brain ko eh. Okay? So, pag hindi ko siya hawak, hindi siya buhay. Existing siya, pero hindi siya buhay. Kahit nabihisan mo yan ng mamahalin. Okay? Actually, si Titoy, yung damit niya hindi mura, no? Kasi ayoko nung yung mukhang pinaglitan. No, kailangan sakto sa kanya. Yung premium niya ang taas na kasi yung history ni Titoy. So kung bibilhin talaga yung rights niya, hindi ko ibebenta kahit magkano. Kasi nakabili ako I was able to support my family from being a pedicab driver in high school. I'm now driving a 2014 Ford Everest, no? Pinag-igi ko lang yung calling ko, no? So palakpakan niyo naman si Lord, no? Basta walang imposible pag sumunod ka kay Lord, no? Pero, ganun, kahit na anong galing na niya, nakakatawa siya, tapos kulit-kulit, di ba? Ang bilis-bilis, ang witty niya. Ang character ni Titoy, siya eh, Sunday school kid na makulit. Ako yun, nung bata ako eh, no? Pinapahirapan ko yung mga teachers ko, lagi kong tinatanong tungkol sa Trinity, yung mga ganun. Nung tinuro yung, natanda ako eh, siguro mga 8 years old ako, tinuro sa amin yung covenant of circumcision, di ba, kay Abraham. Natatandaan ko eh. Question, sabi ko, ma'am, 66 po si Abraham nung sinircumcise. Oh, Ruther, anong question mo? Mga ilang pukpok po kaya yun? Ganun yung tanong ko. Sobrang kulit ko ng bata. Sabi ng teacher ko, sit down! Sit down! Mabait ako, pero makulit ako mag-isip. hindi ako matino. yung teacher ko Sunday school, pastor yun ngayon. Sabi ko, Kuya, question, ano yun? Diyos po yung Father, yung Son, yung Holy Spirit, ilan po ang Diyos? Isa. Yung Father po, Diyos, yung Son, yung Holy Spirit. Di tatlo. Sit down! Sit down! Napahirapan ko sila. Ganun yung personality ni Titoy, no? Makulit siya, pero mabait siya. Okay? So, hindi yan kayang ilabas pag iba may hawak. Pag iba may hawak. Kaya yung maraming mga tao, ang gulo-gulo ng buhay, kasi pinipilit nang ilabas yung full potential nila, pero hindi sila hawak ng naggawa sa kanila. Pero syempre, puppet si Titoy, tao tayo, meron tayong freedom of the will, no? Pero pinagdidebatihan pa yan hanggang sa Christian community ngayon eh. Ang lagi ko lang tinatanong, pag tinanong walang kalayaan ng tao, tinatanong ko lang, malaya ka bang tinanong yan sa akin? Yun na lang itanong mo sa sarili mo. Kasi, di ba, kung hindi ka malaya, di ba? So,
Basta pagdating doon, pag hindi ka hawak ng may-ari sa'yo, hindi lalabas yung full potential mo. Okay, so hindi. Yung buhay na may purpose. Kaya kung gusto mo ng buhay na may purpose, kailangan hawak ka ng may-ari sa'yo. Naalala ko yung sinabi yung encounter sa gospel, sabi nila kay Lord, Lord, dapat mo magbayad ng tax sa Caesar, di ba? Tapos sabi niya, pengi ng denari. Tapos binigyan siya ng coin. Tapos sabi niya, kaninong mukha nandito? Sabi nila, sa Caesar po. Ay di ibigay niyo to sa Caesar. Bigay sa Caesar ang sa Caesar. Bigay sa Diyos ang sa Diyos. Ang habang discussion yan, ano ang sa Diyos? Ang usapan yung may mukha eh. Ano sabi sa Genesis? Let us make man in our own image, in our own likeness. So, ano ang may mukha ng Diyos? Tao. So, if you are to paraphrase that, sinasabi ni Jesus, di bigay niyo to kay Caesar, may mukha ni Caesar eh. Bigay niyo sa Diyos ang sa Diyos. Ano ang sa Diyos? Yung may mukha ng Diyos. Sa Caesar to, may mukha niya eh. Ibigay sa Diyos yung sa Diyos. Ano yung sa Diyos? Yung may mukha ng Diyos. Ikaw, kaninong mukha na sa'yo? Di ibigay ka sa Diyos. Sa Diyos kayong lahat. May mukha. Intindihan niya? Okay. Yung discipleship, nanghihingi talaga ako kay Lord. Sabi ko, Lord, anong kasi? Hindi ako expert kasi ang itinerant kasi ako, no? Sa church namin, magaan bakit meron kaming 4 na pastors dun sa outreach lang po kami. Na iba ang pagkagawa sa amin kumpara dun sa ibang outreach. Sa outreach namin, may 4 kami. May missionary international correspondence, Korean siya. Dito siya nag-aral ng English, parang family na namin siya. Kami nag-alaga sa kanya nung bata-bata pa siya. So, yan, mga scholars namin, mga international projects, mga conferences. Tapos meron kaming mas may edad sa amin na magaling sa home Bible study. Nung pumasok siya sa ministry namin, yung mga lasinggerong tatay, nahuli niya, nasa harapan na. Kaya lang, sila ngayon, mega hyperacidity na sila kasi puro kape na tinitira nila eh. No? So, pero coffee fellowship na sila lagi. No? Tapos yung mga problem na tatay, yung mga malasinggero, mga nananakit ng misis, mga ganyan, na nirereklamo ng mga wife nila na sila una uma-attend. Ngayon, nasa harapan na, nag-praise the Lord na sila. Amen. Palakpakan niyo si Lord. Grabe. Yung misis ko ang magaling sa administration. Ako, evangelist ako. Okay? So, ang tawag lang kasi talaga ngayon, pastor. Di ba? Music pastor, di ba? Administrative pastor, ganyan. So, yan. Pero sa panahon nila Pablo, ang tawag minister, diakono, diakonia, minister. Pag nasa fivefold ministry ka, minister tawag sa'yo. Okay? So, yan. So, nanghingi ako kay Lord, Lord, ano pong pwede kong i-share? Lord, give me something for your people. Okay? Ready na kayo? Mabilis lang ha. Okay. 1 Samuel chapter 2, verse 29. Ito ang sabi ni Lord kay Eli. Kilala niyo si Eli? Kilala niyo po si Eli? Sumalangit na dating daan? Okay, so. Joke lang. Si Eli, siya yung priest na nag-mentor kay Samuel. Si Samuel, yung main prophet ng Israel. Okay? So, hindi ito basta-basta. Si Eli, sa kanya natuto si Samuel. Sa kanya lumaki. Okay? Ano sabi ni Lord? Warning ito. Ang Bible po, nahati yan sa 2 malalaking partition. Pero invisible yung partition. Okay? Ano yun? Pagdating sa studies, ito yun. Pakinggan nyo ha. Okay, sino nagbabasa ng Bible? Palakpakan. Nagbabasa ng Bible. Okay, good. Okay, hindi ko na tatanungin kung gaano kadalas. Iba-iba kayong level. Okay, iba sa inyo, entry level. Christmas lang, nagbabasa. Okay, so... Pero, naku, aralin nyo ang Bible. Sobrang sarap aralin ng Bible. Mas ma-in-love ka talaga kay Lord. Okay, marami kang marirealize. Ibubukas ni Lord ang isip mo sa lalo yung mga common verses na lumalampas lang sa ulo mo. Okay, pag naging close kayo talagang, para yung talagang, lovers, yung pagbihira lang kayo makita, o kaya best friend, bihira lang kayo makita, kilala mo lang siya, superficial lang. Pero pag lagi kayong magkasama, okay, si Eli, priest siya, tapos sa kanya lumaki si Samuel. Tapos, discipleship tayo, di ba? Sabi nyo, discipleship. Sabi nyo, intentional. Okay. Sabi ko sa inyo, nahati sa 2 malalaking partition ng Bible. Ano yun? Okay? Pakinggan ninyo ha. Descriptive tsaka prescriptive. Sabi nyo, descriptive. Prescriptive. Ibig sabihin ng descriptive, dinescribe lang sa'yo. Descriptive. Dinescribe, kwento. Okay? Pinakita, pinaliwanag. Okay? May nagpatayan sa Bible. Dinescribe lang sa'yo. May nagbigti. Okay? Dinescribe lang sa'yo. Hindi pinapagawa.
Okay? Dinescribe lang sa'yo. Yung isa naman, prescriptive. Ibig sabihin ng prescriptive, nireseta, pinapagawa. Okay? Mahalin ng kaaway. Ayan. Pinapagawa. Hindi lang siya sinasabi, pinapagawa siya. Mag-ingat kayo. Hindi porke nakasulat sa Bible, kailangan mong gawin. Baka pagbukas mo, Lord, have a word for me. Nagbigti si Judas. Hindi lahat na mababasa mo dyan pinapagawa sa'yo. Merong pinapagawa, merong kinikwento lang. Tapos doon sa pinapagawa, meron pa yan dalawang malaking partition, pero konti lang yung isa. Utos at saka suggestion. Merong suggestion eh. Pero konti lang yun. Mabibilang mo lang sa daliri yung suggestion sa Bible. Ibig sabihin, pwede mong gawin, pwedeng hindi ka nagkakasala. Halimbawa, sa 1 Corinthians chapter 7, ang sabi ni Paul, those who marry shall face many troubles in this life, and I want to spare you this. Ang mga mag-aasawa daw ay haharap sa maraming pagsubok sa buhay. Those who marry shall face many troubles in this life. Tapos yung mag-asawa dito, too late for you. Hindi ko tinatanong kung may tututol. Di ba? Tinatanong lagi yan, di ba? Eh kung tinatanong niyo po yun, okay lang. Pero kung hindi ko sinusunod yung ganun tradition, may tututol po ba sa kasal na ito? Iniisip ko, paano kung meron? Anong plano? Wala naman akong planong gawin kung meron. Halimbawa, may 4 years old doon. Sabi niya, ayoko! Ano gagawin ko? Kaya lagi ko sinasabi, wala po. Hindi na po namin tatanong kung may tutol. Kung tutol po kayo, nasa maling lugar kayo. Itutuloy namin to kahit ayaw niyo. Bahala kayo maglupagi dyan. Kasi naniniwala ako lahat ng kasal nangyari na may tutol. Ano nyo ba yun? Napag-isipan nyo na ba? Sino dito kasama asawa nila? Palakpakan. Tingnan nyo asawa nyo. Titigan nyo sa mata. Let the love begin. Sinisiguro ko sa inyo, nung kinasal kayong dalawa, merong tutol. Kasi kung wala, ibig sabihin, walang ibang nagkagusto sa inyo. Tama? Hayaan mo na sila. Nagdesisyon na kayo eh. Pag tama ang gagawin mo, kahit may masasaktan, kung tama ang gagawin mo, kung hindi mo naman sinasadyang saktan yung gawin mo. Kahit walang masasaktan, pero mali, wag mong gawin. Sabi ni Pablo, mas maigi sa inyo wag na mag-asawa kasi haharap sa maraming pagsubok. Pero kung hindi kayo makapagpigil, abay mag-asawa kayo. Better to marry than burn in passion. Mas mabuti mag-asawa kayo kaysa magkasala kayo. O suggestion yon na, baka pwede wag na kayo mag-asawa. Suggestion lang yon, ha? Okay? Pero sa Genesis chapter 2 verse 8, ang sabi ni God the Father himself, it is not good for man to be alone. Di ba? Naintindihan nyo? Okay, so, yan. Ngayon. So, may utos, may suggestion. Yung discipleship po, discipleship. Sa Matthew, ano sabi ni Lord? Go ye into all the world, preach the gospel, baptize them, make disciples. May tanong ako sa inyo, suggestion ba yun o utos? Utos. Pag hindi mo sinunod yung utos, ano tawag doon sa Bible? Kasalanan. Yan. Maraming utos sa Bible na hindi mo alam utos pala. Sabi ni Jesus, huwag kayong mag-alala. Suggestion, utos. Utos, sabi sa Isaiah, huwag kang matakot. Suggestion, utos. Hindi sinabi ni Lord, huwag kang matakot pag kaya mo. Huwag kang mag-alala pag marami kang pera. O pag gusto mo, huwag kang mag-alala. Ha? Pero kung gusto mo mag-alala, di sige mag-alala ka. Kanya-kanyang trip yan eh. Hindi. Di ba? Kaya talagang dapat lumalapit ka sa Lord eh. Kaya walang may karapatang magpaka-self-righteous. Ako, walang kasalanan. Talaga? Baka nag-alala ka kahapon eh. Di ba? Meron at meron. Iba-iba lang ng form. Okay? Ngayon, sabi dyan sa 1 Samuel chapter 2, papakitaan ko lang kayo kasi warning ito. Okay? So, tapos merong sa prescriptive, sa prescriptive pinapagawa sa'yo, ang kasunod niyan, merong promise pag sinunod mo, merong warning pag di mo sinunod. Okay? Promise pag sinunod mo, warning pag hindi mo sinunod. Okay? Bakit? Tanong niya bakit? Kasi mabuti ang Diyos at mahal ka ng Diyos. Kaya may warning. Sige, palakpakan niyo si Lord. Diba? Anong nakalagay sa highway? Bawal tumawid, nakamamatay. Isipin nyo na lang kung ano nakalagay sa highway. Bahala kayo sa buhay nyo. Kung saan kayo masaya. Diba? Hindi. Magbibigay siya ng warning. Okay? Doon sa EDSA, sa may Pasay, nakalagay, bawal tumawid. May namatay na dito. Ito, warning to ha. Warning. Okay? Si Eli to, hindi ito basta church worker o Israelite citizen. Okay?
Sabi ni Lord kay Eli, "Why do you choose to honor your sons more than me?" Bakit mo piniling mas parangalan ang iyong mga anak kaysa sa akin? Kasi grabe ginagawa ng mga anak ni Eli. Chismis ko sa inyo, ha. Yung mga babae na bantay nag-serve sa entrance ng temple, inaano nila, kinakwan. Ginagalaw ng magkapatid yung mga babaeng servants. Mga priest yan. Tapos yung mga offerings, yung best part ng offering, sinosolo nila. Ang sabi ni Lord, ang basahin nyo, chapter 2, verse 29, ang sabi ni Lord, "Why did you allow your sons to fatten themselves with the choice parts of the offerings for me?" Kasi ang sabi ni Lord sa Malakay, di ba sabi ni Lord sa Malakay 3:10, kailangan dalhin nyo yung tithes para may pagkain. Alam niyo kung para saan yun, yung saan-saan napupunta yung pag dinidistribute nila. Pag pumunta kayo sa Leviticus at sa Deuteronomy, yung mga ulila, yung mga balo, yung mga mahihirap, pag wala talaga makain, pupunta sila sa storehouse ng temple, open pantry yun. Walang gutom. Merong mahirap, pero walang gutom. Basta't nandyan si Lord at yung mga lingkod ni Lord, nandyan, walang gutom. Na-experience namin yan ng pandemic, walang trabaho, pero walang gutom. May church kasi. Walang ayuda sa gobyerno, pero walang gutom kasi may church. Tapos yung mga nandun sumusunod, wala, sinusolo nila. Sabi ni Lord, nagtabaan na kayo. Hindi naman masama tumabaho. Siyempre, mapupunta ako sa impyerno. Pero wag niyo na itong isipin, no? Pinaghirapan ko po itong katawan na to. Ang tawag dito, the perfect podcast live stream body. Itong katawan na to. Pinaganda ko po ito pang live stream. Kasi nung panahon na nagla-live stream ako, ang kita lang sa Facebook ito eh. So ito, pinaganda ko. So kaya ito, protein shake po yan. Tsaka creatine po yan. Ito, mang inasal po yan. Okay. Para meron akong malakas, meron akong masaya. Okay, so, pakinggan nyo ha. Sabi ni Lord kay Samuel, kay Eli, mas sinusunod pa yung mga anak mo kaysa sa akin. Ano nangyari doon? Hinayaan niya yung mamatay sa gera eh. Tapos si Eli, nung nalaman niya nakuha yung Ark of the Lord, na tumba, tapos namatay siya on the spot. Hinayaan ni Lord mangyari yun. Eli yan ha, Eli. Sino yung lumaki kay Eli? Si Samuel. Si Samuel. Tingnan niyo sa 1 Samuel chapter 8 verse 3. Ano sabi? Mga power figures to ha, hindi to basta-basta. 1 Samuel chapter 8 verse 3. But Samuel's sons did not follow their father's footsteps. They turned to corrupted ways. They accepted bribes and they perversed justice. Dadalawa na nga lang yung anak ni Prophet Samuel. Mga priest din ito. Imbes na gayahin yung tatay nila, ang ginawa nila, nagpa-corrupt. Kasi mga judges din sila eh. Diba? Diba? Nung wala pang kings, judges tsaka prophets, diba? So judges din sila, ginagawa nila, nabibili sila. Kaya sa chapter 8, makikita nyo, yung Israel, nung matanda na si Samuel, sabi nila, Prophet Samuel, naglingkod ka naman sa amin na maayos. Ang kaso, yung dalawang anak mo, hindi mo naman kaparehas, mga kurap. Bigyan mo kaming hari. Kaya nagkaroon sila ng demand na bigyan sila ng hari. Ibig sabihin, kung maayos lang to sanang dalawa, sila susunod sa papa nila. Kaso hindi, nanghingi tuloy ng hari yung Israel. Tapos sabi ni Lord kay Samuel, hindi ko na-reject nila ako. Kasi bawal ang hari. Bawal. Tanong nyo bakit? Kasi nung panahon na yun, dapat si Lord lang ang hari. Bakit? Ano ang meron ang hari? Tanong nyo ano? Absolute power ang meron ang hari. Absolute power. Absolute. Walang tao na kayang mag-handle ng absolute power na hindi siya makukurap. Wala. Kahit anong bait, kahit anong banal. Pag binigyan ka ng absolute power, ibig sabihin, ikaw ang nasusunod sa lahat, walang pwedeng mag-question o tumulong o mag-suggest o mag-advise sa'yo. Kahit sino, pwede mo ipapatay. Kahit ano, pwede mong gawin. Makukurap ka. Kaya sabi ni Lord, hindi pwede, ako lang ang hari. Hindi, gusto namin ng hari. Para pares kami na ibang bansa. Tingnan mo, lahat ng ibang bansa, puro kurap. Sa Bible, if I'm not mistaken, Isaiah 33:22, wala sa notes ko, naisip ko lang bigla. Isaiah 33:22, if I'm not mistaken, ang sabi dyan, the Lord is our judge, He is our lawgiver, He is our king. Kaya mas biblical yung gobyerno natin. Pero pag tinanggal mo ang Diyos sa gobyerno, walang silbi yun. Kasi yung design ng government na gano'n, tatlo, hiwa-hiwalay, judiciary,
legislative, executive, judiciary, yung mga judges, judiciary, tapos yung legislative, yung gumagawa ng batas, tapos yung executive, yung presidente, yung pinakahari. Ano sabi sa Bible, sa Isaiah? The Lord is our judge, judiciary. The Lord is our lawgiver, legislative. The Lord is our king, executive. Si Lord lahat. Kaya pag tinanggal mo si Lord sa gobyerno natin, sense. May separation of church and state, pero hindi ibig sabihin magiging godless yung state. Kaya pag fasting nyo bago kayo bumoto, mas busy pa yung iba maipag-away sa Facebook kaysa mag-pray. Mag-pray kayo. Si Samuel, hindi rin sinunod. Pero hindi galit si Lord kay Samuel. Ibig sabihin, si Samuel, ginawa niya lahat para pagsabihan yung mga anak niya, hindi nakinig. Si Eli, nirebuke niya, tapos hindi na nakinig. Yan ang ni Lord sa Ezekiel Sabi niya, Son of man, pag yung masamang tao, sabihan mo. Pag nagbago siya, okay. Pag hindi siya nagbago, pero sinabihan mo siya, namatay siya sa kasalanan niya, hindi ko sisingilin sa yung dugo niya. Pero pag namatay siya, hindi mo siya sinabihan, sa'yo ko sisingilin yung dugo niya. Grabe. Yun yung responsibility ng believer. Kailangan sabihin mo. Sipin yung mga heroes na yan. Di ba sabi ko sa inyo kanina, sino yung may favorite Bible hero? Magpalakpakan, may favorite Bible hero. Bukod kay Jesus. Okay. May sasabihin ako sa inyo, May sasabihin ako sa inyo. Sa Bible, walang hero. Si Jesus lang. Si Lord lang talaga po ang hero. Lahat yun, pinatawad lang niya. Babasahin niyo si David. Madidismaya kay. Mapapaano ka? Lasing ba to? Napapagalan ako minsan Lalo si Samson. Walang ginawang matinong tao yan si Samson. Lahat ng bawal, yun ang ginawa Bawal uminom na sa inuman. Bawal mag-asawa ng foreigner. Nandun. Kung ano na lang Kung nabuhay yan ngayon, may screenshot din yan Pero grabe si Lord. Si Lord talaga ang ultimate hero. Meron sa Bible, dikit, si Moises tsaka si Joshua. Okay? Isipin niyo yan. Kung hindi din disciple ni Moises si Joshua, gaano kahirap palitan si Moises? Isipin niyo. Sino po senior pastor po dito? Pastor, ano po pangalan niyo? Pastor Ray. Pastor Ray. Pastor Ray, sino po yung youth leader niyo dito? Sige, magturo ka po ng isa dyan. Turo mo. Ikaw! Church member niyo po, may church member kayo dito? Nasa baba sila lahat. Okay, tayo po kayo, Pastor Ray. Okay, ilang taon na po kayo dito nagsiserve? Apo. 12 years. Doon tayo sa 12 years. Okay, tayo ka. Ikaw may bigoting maganda. Yan, ikaw, tayo ka. Yan. Ako si Mr. Swabi. Okay, yan. Ano pangalan mo? Lapit ka. Yan. Nekart. Okay, yan. Nekart, tayo ka. Nekart, bukas pwedeng, isang taon magsasabbatical leave si pastor, ikaw muna pastor dito. Pwede? Kaya mo? Pwede. Sige pa. Gusto ko lang kayo bigyan ng bird's eye view. Gaano kahirap palitan si Moises? Lahat ng ginawa ni Lord na malalaking miracle, ginawa niya sa kamay ni Moises. Hinati yung dagat. Sino nandun? Si Moises. 10 plagues. Sino nandun? Si Moises. Tapos sabi ni Lord kay Joshua, Joshua, patay na si Moises. Ikaw na. Paano mo papalitan si Moises? Di ba? Tsaka alam niya kung gaano katigas ulo ng mga Israelites. Sobrang tigas ulo ng mga Israelites. Kaya naintindihan ko si Moises kung ba't mainitin ang ulo Di ba kaya niya nahampas sa init ang ulo niya? Isipin mo, ano nirereklamo nila? Pagkain! Buti pa dun sa Egypt, nakakakain kami na masarap. Isip-isip ko, mga alipin kayo Nagrereklamo kayo sa dating prinsipe ng Egypt. Kung merong karapatang magreklamo, siya yun. Siya yung kumakain ng masarap, hindi naman kayo Tapos siya hindi nagrereklamo, kayo nagrereklamo. Naintindihan nyo? Kaya si Moises siguro ilang beses muntik ma-stroke yun. Eto, iyo ko sa inyo Sa dinami-dami ng pwedeng sabihin ni Lord kay Joshua na papalit kay Moises, na naging disciple ni Moises. Eto ang binili niya. Unang, first order of the day. Eto yung basic, pero hindi ito madali. Maraming nagmamadali. Drummer ako sa church for a long time. Maraming naging drummer, hirap na hirap sa worship song. Lalo hindi pa uso yung clicker dati, yung metronome sa tenga. Hirap na hirap. Bakit? Hindi marunong ng mabagal. Kasi nung umupo sila, puro new wave ang pre-practice, puro hip-hop. Kaya kahit ano na lang, Amazing Grace. Nag-worship kayo yung worship song pabilis ng pabilis.
Naka-attend na kayo ng gano'n, pabilis ang pabilis, kasi yung drummer, hindi niya mapahigil yung bilis. Tug, tak, tug, tug, tak, tug, tug, tak, tug, tug, tak. Lord, I offer my life to you, everything. Uy! Bakit? Nilaktawan yung basic. Yung fundamental. Okay? Ano sabi ni Lord? Joshua 1:9. Huwag mong alalahanin mong lagi. I'm reciting from memory, from childhood. So, itong verse na to ay galing sa lumang Bible. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka. Sabi mo, tatagan mo. Sabi mo sa katabi mo, tatagan mo. Okay. Yan, utos yan, suggestion. Utos. Ibig sabihin, may babangga sa'yo. Kaya huwag kang magreklamo sa Lord. Kung kailan ako nag-ministry, saka ako nagka-problema. Sakto, sakto. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin, magpakatatag ka, tibayan mo yung loob, huwag kang matatakot. Utos, suggestion. Ni mawawalan ng pag-asa. Utos, suggestion. Akong si Yahweh, ang iyong Diyos ay sa iyo saan ka man pumunta. Verse 9 yan. Imposible ang magawa kung wala yung pinanggalingan, yung verse 8. Ano yung verse 8? Verse 8. Sa English, never let this book of the law depart from your mouth, meditate on it day and night, so you may be careful to do everything that is written in it, so you may be victorious and prosperous. Sa Tagalog, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yaon. Meron ng Torah nun Dili-dilihin mo iyon. Ibig sabihin, maghapon mong isipin. Dili-dilihin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Of course naman. Okay? Pag diniscuss na natin yan, hindi na para sa atin yung 613 laws at mga ceremonial laws at kung ano-ano pa. Of course. Pero the essence and the spirit of the commandment remains because it's not for the one who commanded. Pag nag-utos si Lord, hindi para sa Kanya. Pag nag-utos si Lord, para sa'yo. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yun, dilidilihin mo yun araw at gabi upang matupad mo lahat na nasusulat doon para sumaya ako. Ganun ba? Hindi. Ano sabi? Sabi? Nang sa gayon, giginhawa. Sino? Sino? Ikaw! Giginhawa ka at magtatagumpay. Sino magtatagumpay? Ikaw! Sino giginhawa? Ikaw! Ganong katindi si Lord natin. Pag nag-utos, pag sinunod mo, yung resulta para sa inutusan. Kaya kung mahal ka ni Lord, uutusan at uutusan ka. Naintindihan nyo? Basic po yan. So kung nag-Netflix kayo, bawasan nyo yung oras. Kung nag-ML kayo, bawasan nyo yung oras. Lalo kung Christian kayo, nag-ML kayo, tapos punk kayo, farm kayo ng farm, nakakatisod kayo. Okay. Hayaan nyo yung cordon, mambihira. Okay. Basta i-prioritize nyo naintindihan nyo? Hindi naman ito may iba eh. Ano sabi ni David? So, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The statutes of the Lord, the directives of the Lord are pure, making wise the simple. Ibig sabihin ng simple-minded, ibig sabihin, hindi matalino. Magiging wise ka daw. Gusto mo maging wise? Gusto mo maging matatag? Go back to the Word. Okay? Marami tayong technicalities na pwedeng gawin sa discipleship. Pero pag lumayo ka sa Word, magiging networking na lang to. Team payaman, power. Pag yaman mo, magbabackslide ka. Naintindihan nyo? Sana pag yumaman kayo, hindi kayo mag-backslide. Okay? Huwag nyo kaming kalimutan. 0991. I'll leave that with you. Okay? Markahan nyo sa mga Bible nyo. Joshua 1:8, Joshua 1:9. Tapos, Psalms 19 verse 7. Okay? Mahalin nyo po yung salita ng Diyos. Ito, umpisahan nyo. Pag uwi ninyo, sino dito may Bible na binili niya? Pagpalakpakan. Okay. Kung wala pa po kayong Bible na kayo ang bumili, alam ko special yung bigay ng iba, pero mag-invest kayo, pambihira naman. 40,000 yung cellphone nyo, yung Bible nyo, libre lang. Tapos sasabihin nyo, mahal nyo si Lord. Nakakita kayong Bible na 1.5, sasabihin nyo mahal, tapos cellphone mo, 40,000. Naintindihan nyo? Okay? So, may natutunan? Amen, amen. Mas marami pang matututunan, nilatag ko sa inyo yung sahig kung saan kayo tatayo. At
mamaya-maya makakatakbo na kayo. Tayo tayong lahat, manalangin po tayo. God is good.